Napakaingay ng hayop na 'to sa totoo lang, itong si Greco. Anong sinasabi ni Greco? Ang pinahuhuli ni BBM puro pulgay at kalaban sa pulitika niya. Pero siya at kamag-anak niya na sangkot sa korapsyon, hindi man lang pinaimbestigahan. Haray ko! Eh, ano kasing ginagawa ninyo, 'di ba? Ang dami niyong sinasabing katiwalian. Bakit ni isa sa mga Duterte group walang magkakaso, walang maipakitang ebidensya para magamit sa asunto? Nagkalat na parang tae sa grupo ng mga DDS yung nagpapakilalang mga magagaling na abogado. Pero bakit? Anong pumipigil sa inyo? Para pumila o magpila ng kaso sa gobyerno. Mga hayop. Diba? Pero hindi yan. Hindi yan. Yung ating content ngayon, parte pa lang yan na content natin patungkol kay Greco Belhica na sobrang dakdak. Buti pa, ba't pa nila hintayin si BBM pwede sila magkaso kay Martin. Wala na siya sa poder at saka wala siyang immunity. Kaya pwedeng kasuhan. Eh, ang pinagtataka ko sa mga DDS, bakit sila nagtatanga-tanga-tangahan? Yun lang, o yan. Dito, pakinggan ninyo, ha? Linisin nyo yung mga tenga ninyo, mga kapatid, dahil medyo masalimuot to. Mahaba-haba din. Dali lang. Bluetooth, JP sound card. Binabakbakan niya kasi dito si BBM eh. Yung kamukha ko. O ayan, o ito, dito, dito, dito. Alright. Ayan. Kay Pangulong Marcos Jr. na merong Diyos na naghahari sa langit at lupa, kanyang pananagutan. Na kung Ano daw? Ito yung pinakaayoko sa lahat, yung ginagamit yung Diyos sa kanilang katangahan at kabubuhan at kasinungalingan. Oo, alam ko, pastor. Nagpapastor-pastoral lang naman 'to, eh, para itago yung kabuktutan na ginawa at nagawa ng kanyang pamilya. Kung magsalita si Greco, akala mo kay linis-linis, ngayon dinadamay na yung Diyos. Na pananagutin daw si BBM. Eh, bakit hindi napanagot si Digong nung panahon niya nung pinagpapapatay yung kapwa natin mga Pilipino, karamihan dun inosente pa. Yeah. Aray ko! Pero, hindi niya babaguhin at pagsisisihan kanyang mga ginawa, baguhin at panagutin, i-apply lang ng tama ang batas, ay huhusgahan po siya ng Diyos. bakit in-apply, Saint Benedict shoutout, bakit in-apply ba ni Digong ang batas? Sinunod ba ni Digong ang konstitusyon? Nirespeto ba ni Digong ang kababayehan? Nirespeto ba ni Digong ang karapatang pantao nating mga Pilipino? Hindi! Ba? Mapapanagot ng Diyos si BBM, sino nakakulong? Si Digong. Po ako, nananalangin dahil Oo. naniniwala ako, Naninalangin ang sinungaling na tulad ni Greco? pwede naman magbago pa dahil God is a God of second chance. Years na po ngayon. Ang pagbaguhin mo, si Sara Duterte na nagbabanta ng pagpatay, magnanakaw, nagpapabimbang sa iba. Yun, si Pulong ang dapat ipagdasal mo na kapag hindi nakaiyot, nang bubugbog ng bugaw, ganun. Pastor-pastoral lang tong gagong to para ikubli yung katarantaduhan niya. Ang pagitan ng Marcos Jr. at Marcos Sr. government. 40 years. 40 years po ng People Power Anniversary on February. Anong pakiwari mo, Chairman, doon sa numerical representation ng number 40? Opo, 40 is a very significant. Yan nyo, dito sa live ko, hinahanap ni Sir. Bakit mo naman daw kasi binasag yung pustiso ni Semper? Sana binasag mo na lang daw yung mukha. Doon naman, kapag mambasag kayo, huwag yung pustiso. Yun na yung pinaka-asset ni Semper. Dinamay mo pa, sana yung ilong lang. Ginaya mo na doon sa ilong ni Kulakog. Ay. Shout out sa'yo, PH Buswante. Ang akusasyon sa kanya ay
pagpapakulong ng kanyang mga kalaban sa politika at ng mga komunista nagpoprotesta. Ngayon, nakikita natin, si President Marcos Jr. ay nagpapakulong din ng kanyang mga kalaban sa politika. Dali lang. Si BBM ba nagkaso kay ano, kay Digong? Hindi naman oh. Hinahanap ni Kulaong mga obispo na hayop. Damay dyan. O, shout out sa mga taga CBCP na best friend ni Bilmon. Dahil yan. Pero ang kabaligtaran na pinakukulong na niya ay mga sundalo. Bakit? Si Digong naman, ipinakulong niya yung senator ng Pilipinas Oh, si Laila de Lima. Alam mo, napakalinis ng gobyerno ni Duterte. Na nagpoprotesta. Pang-apat, ang kanyang ama, si President Ferdinand Marcos Sr., was recovering gold from the war na binaon ng mga Hapon. Pati mga Hapon, pinapakialaman na ni Greco. Parang gustong pumarte. Ay, sana naman magpakita ko ng ebidensya. Di ba? Kung meron man ninakaw itong si Apo Lakay, bakit hindi pinanagot ng mga Aquino? Bakit hindi pinanagot ni Digong? Imbes na panagutin ang matandang Marcos, bakit inilibing pa sa libingan ng mga bayani ni Digong si Ferdinand Marcos Sr.? Ibig sabihin, si Digong mismo kinikilala na bayani si Apo Lakay. Mga miyaw-miyaw. Ganun katanga itong mga Duterte group na to eh. Si President Marcos Jr. ngayon ay nagbebenta naman ng gold. Ay yung pinagbentahan ba ng gold na yon ay napakinabangan ng taong bayan? Yung pinagbentahan ba ng gold na yon ay ninakaw lamang? Bakit hindi natin panagutin si Digong muli? At yung mga taga Department of National Defense nung panahon ni Digong na nagbayad sila ng deposit sa Russia at walang na-deliver na mga chopper. Tinan ba yun ni Duterte? O teka, PACC Greco nung panahon na yan. Bakit hindi niya pinaimbestigahan man lamang o di naman kaya ipinilahan ng kaso yung mga nagpabaya lalong-lalo na sa Parmalidil. Di ba, Kuya Nervlog? Sabi ko sa inyo ito nagpapastor-pastoran na to alam mo, yung si Greco at ako, level lang kami, pareho kaming pastor. Medyo mas mataas lang ako ng konti kasi ang pinapastol ko, baka kalabaw. Yun. Siya, ewan ko kung anong pinapastol niya. Mga demonyo at hayop yata na may sungay na ewan ko. While trying to recover his father's wealth. So, kapag pinagsama-sama mo yun, hindi mo masasabing coincidence lang dahil masyadong marami. But we are seeing history. So, hindi pala coincidence pag sobrang marami. So, ibig sabihin, yung pinapatay ni Digong, hindi coincidence yun. Kasi sobrang rami. Libo nga. Ang galing talaga ni Greco, no? Bula ang propeta yang si Greco. Alam nyo ba? Okay, wala akong alam yan. Repeating itself. So, when I realized that po, then, I wanted to, talk about it and paalala kay Pangulong Marcos Jr. na merong Diyos. Nagpapaalala siya. Meron daw Diyos. Tama ka, sir, pagtitimon nyo talaga yan. Ken Carmona, siya nagpapaalala? Bakit hindi mo pinaalala yan sa tatay mo na kung ilan ang pinatay ng mga tao? Bakit hindi mo pinaalala na may Diyos? Bobo. Bakit hindi mo pinaalala yan kay Digong? Nung pumapatay si Digong, bakit hindi mo pinipigilan na may Diyos na siya lamang may karapatan na bumawi sa buhay na ibinigay niya sa tao? Bobo. Diba? Sabi, ano ba relihiyon nito? Nitong si Greco. Tangina, kung ganito, pastor lang din na magsasabi, sasaksakin ko sa tagiliran to. Hari sa langit at lupa. Kanyang pananagutan. Na kung hindi niya babaguhin at pagsisisihan.
Sabi dito ni Nate Matar, dapat yan sinama na imbestigahan. Bakit ayaw pangalanan yung mga sangkot sa korupsyon? Baka nga gusto antayin, aregluhin. Aray ko! Kanyang mga ginawa, baguhin at panagutin, i-apply lang ng tama ang batas, ay huhusgahan po siya ng Diyos. Kaya po ako, nananalangin dahil naniniwala ako, Nananalangin daw yung isang demonyo. pwede naman magbago pa dahil God is a God of second chance. Sabi dito, mas bet ko si Pastor Jam kaysa kay Pastor. Hayop ka talaga, Bilbon. Ha? Hoy, Greco, do not use the name of God on your moronic deeds like rebellion against the government. Repent. Hindi, nagpapalapad lang ng papel to. Sigurado ako merong kinaniban to. Teka, naayos na ba yung kaso ng kapatid nito? Ha? Nambulsa din yun ng pundo eh. Itong pagbabagong ito at pagsisising to, Doon sa Anti-Red Tape Authority. Kasi yung kapatid niya ay empleyado o head yata ng Red Tape Authority, Anti-Red Tape Authority. Eh, parang may nawalang pundo dun. Pero bakit hindi pinanagot ni Greco? all depend on Ayan, Him. ayan, ayan. This will be His personal choice and His alone. Oh. Or suffer the same consequence that His Father, or He may suffer the same consequence of His Father. So, si President Bongbong Marcos is a man who's Alam nyo, kung sasapitin ni BBM yung sinapit ni Apulacay, gusto ko. Gusto ko. Basta umabot din si BBM ng 21 years. Ha? Ayaw nyo? Ako gusto ko. Kung sasapitin ni BBM yung sinapit ng kanyang ama, tayo na, susuportahan ko yan. Baka samahan ko pa yan sa Hawaii. Ha? Basta siguraduhin lang na uabot din ng 21 years. Sabi kay panalong-panalo ang Pilipinas dun. who brings with him a legacy of a great man. Magaling naman talaga yung matandang Marcos. Maraming Pilipino nagsasabi na he is probably one of the greatest president ever. Sa akin, that's President Duterte dahil yan ang nakasama ko, yan ang nakita. Siyempre, si President Duterte nagbigay ng kabuhayan sa'yo. Di siyempre, he would quit ka. Even, diba, pareho sila ni Cayetano na nagpapastor-pastoran, hypocrisy to the highest level. Sabi dito ni March 76, ang daming langaw nag-ingay kay BBM. Sabi dito, sama tayo sa Hawaii. Siyempre, masarap buhay doon. Yan ang witness ko. Pero to some, they will say, President Ferdinand Marcos Sr. is probably one of the best. So ibig ko sabihin, maganda ang kanyang legacy. Yun yung matapos ng sira-siraan kanina si Apulacay, kakabig bandang dulo. Sinabi niya nangulimbat ng mga gold, tapos ngayon pinaka the best daw. Tingnan niyo kung gaano niya imanipula yung utak ng mga tao. Ha? Sabi ko sa inyo eh. Headline. Kaya naniniwala ako na meron siyang pagbubunutan ng lakas ng loob at pangalan at dugo para gawin ng tama. Hindi pa huli ang lahat eh. 3 taon pa siya. He can repent from his sins. Mga DDS, galing na mismo kay Greco yan, 3 taon pa. So, ibig sabihin, galing mismo yan kay Greco na imposible yung sinasabi ninyong hanggang dyan ka na lang. Hanggang February ka na lang. Diba? Ibig sabihin, according dun sa salita ni Greco, paniwalang-paniwala si Greco na matatapos ni BBM ang termino niya. Ouch! Ipatigil ang lahat ng kalokohan. Gawin mo ang tama. Gawin lang ang batas. Panagutin lang at talagang harapin kung anong pagkakamali. Harapin, ibalik ang nawala. Sana yan, sinabi ni Greco yan noong panahon nito. Hold everyone accountable at gawin ang tama. So that he will redeem himself from this mess that he has gotten himself into. Si BBM ba ang nagdala ng gulo sa sarili niya? Di ba yung mga gulo ng mga Duterte, yun ang inaayos niya? Uy, tama naman. Tama naman. Ken Carmona Clareto. Tama naman si Greco. Na kailangan gawin ni BBM yung tama. At ang pinakatama doon, ikulong lahat ng mga Duterte na nagkasala sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya tama doon, ito nagpapastor-pastoran na gago.
Wow, taray ko! O, dito tayo. Ha? Kaya itong si Greco, kupal na kupal ang gago. Diba? Meron mas may kupal pa. Akala nyo, to the fullest ng kakulipan, kakupalan ng mga to. Marami sila nagkalat sa kalsada, nakala mo yung mga tae. Oh, dito tayo. Isa.